Personal na nagtungo sa Quezon City Hall nitong Martes, March 3 si Commissioner Kalinisan upang magsampa ng kasong unjust vexation at cyber libel laban kay Mangusin. Ayon kay Attorney Ralph Kalinisan, may kaugnayan ang cyber libel complaint sa paglabag umano sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Paliwanag ni Commissioner Kalinisan, hindi umano katanggap-tanggap ang mga salitang binitawan ni Mangusin noong iniimbestigahan nila ito. Dagdag pa niya, hindi umano sila balat sibuyat. Sasanay sila sa mga batikos bilang mga lingkod bayan. Gayunman, anya, may mas malalim pang issue sa likod ng insidente. Ayon kay Kalinisan, marami umanong individual ang nabiktima ng panlilinlang, kabilang ang ilang OFW pati na rin ng mga miyembro ng kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO at NBI. Kasabay nito, nagsampa rin ng hiwalay na kaso ang LTO chief na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao laban din kay Mangusin. Nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal, tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Okay lang ba sabihin yun? Bahala na kayo. Edit nyo na lang. Which, to me, is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuha niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalang-yalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalang-yaan sa Pilipinas. So, we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Sir, valid po yung pagsasampa niyo po dito sa PC Court of Justice po ay for side po lamang po ng mga kapulisan po? Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at shoepot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa kong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate ay pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tulad pa dito kay mga... Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang.
We are here to serve the people. Hindi naman kami thin-skinned eh. Hindi naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga taong gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapag-fiancé naman po si Mangustin po doon sa kaso ng mga justice station? That is his right, but we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya yung mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko eh. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin nyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook at sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at ilalaban namin. Sir, yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasuta ng illegal possession of firearms, saan po Para po ang may galing? SLR. Paano po na-confiscate Pasok na po, Pure Gold Finance, yung sinasabi pong baril, Representative yung sinasabi pong baril na Charlie mayroon po May si Mangustin. Rancullo. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam ka namang di namin ko call out yun. Dami mo nang ang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it.